Sumainyo po ang masaganang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Kristo. Ito po si Pastor Arthur Macarubo at nais ko pong magbigay ng ilang pananalita bilang pagkaklaro tungkol sa kinakaharap ng ating mundo, ang matinding kahirapan o sa wikang Ingles ay tinatawag na The Great Tribulation. Yan po ang nais kong klaruhin at gagamitin ko po ang Biblia para ipaliwanag sa inyo ang bagay na ito sapagkat ito ay mahalagang maunawaan ng bawat isa, Kristiyano o hindi, ito ay kailangan nating lahat. Bago po yan ay nais ko pong magbigay ng ilang bahagi ng patutuo ng aking buhay. Ako po ay magpapastor na o nagpapastor na sa loob ng 30 taon. Sa kabuuan niyan ay nabasa ko po ang Biblia noong 2017, November, ang naitala ko po ay 108 times. So nagpatuloy po yan hanggang sa ngayon, hindi ko na po binibilang sapagkat ang aking kalimitang ginagawa ay mga pag-aaral na po. At ako po ay nakapagsulat na ng mga ilang libro. 3 po yung aking na-publish na libro na napupunta sa kabuuan ng buong mundo. At mahigit 10 na po sa kabuuan ang aking naisulat na libro. Nakagawa rin po ako ng mga module na sa ngayon ay ginagamit ko po upang mailagay ito sa mga video dito sa network. At ang mga ilan sa aking libro ay nakakarating nga po sa ibang bansa sapagkat may mga ilan akong naging kaibigan na sinasabi nila na ginagamit nila ang aking libro sa ibang bansa. Nagpapasalamat po ako sa kanila. At sa aking pagpapaliwanag dito, nais kong maging simple, nais kong maging diretsahan at maging klaro. At nais kong ipaunawa sa inyo na ako po ay nagbibigay ng seminar sa Aklat ng Pahayag. Ito po ay tumatalakay tungkol sa mga huling araw o mga kaganapan sa mga huling araw. At inaabot po ako ng 22 hours sa paggawa nito. So ipagpamanhin po ninyo na hindi ko po maipapaliwanag sa inyo ang lahat, ngunit nakasentro po ang aking pagpapaliwanag sa matinding kahirapan na kinakaharap ng ating mundo o tawagin kong Great Tribulation sapagkat meron pong kaugnayan ito sa ating paghahanda sa buhay na ito at sa muling pagbabalik ng Panginoon. At ano nga ba ang Great Tribulation? Una po, sabi ng Panginoon sa John 16:33, "In this world, you will have tribulation." Sinabi po niya sa kanyang mga alagad ang bagay na yan. Sa mundong ito, meron kayong kapighatian. Ganun po sa Tagalog. Pero iba po yung sinasabi ng Biblia na Great Tribulation. And there will be great distress in the last days. Yan po ang sinasabi o kaya ay birth pains ang ginagamit na ilang salita katumbas ng Great Tribulation. Bakit? Mahalaga po yun. Bakit papahintulutan ng Panginoon ang bagay na ito? Sapagkat alam po natin na siya ang may control ng lahat ng bagay. At paano? What? Why? Ito po ang mga ilan sa nais kong sagutin sa aking paglalahad sa inyo ng bagay na ito. Ang Great Tribulation ay higit kaysa sa normal na kapighatiang dinaranas ng mundong ito. Ang mundong ito, sa mga nakaraan ay makikita natin, merong kapighatian sa ilang lugar, may digmaan sa isang lugar, merong kaguluhan sa isang lugar. Ito po ay sa mga ilang dako lamang ng mundong ito. Bagamat hindi po ito tumitigil, ay hindi pa po ito ang tinatawag na Great Tribulation sapagkat ito ay pangkalahatan ng mundong ito. Paano kaya ito mangyayari? Nais ko pong ilinawin sa inyo mamaya. Ang Great Tribulation ay tinawag po ng Biblia na birth pains. Hindi ko po alam kung ano ang birth pains sapagkat yan po ay para sa mga babae. Sila lamang po ang nanganganak at alam po nila kung ano ang kanilang nararamdaman, ano ang nangyayari sa kanila sa panahon na sila po ay
malapit ng manganak. Subalit, bilang isang ama, at meron po akong 6 na anak, 7 ang aking ampon, at nakita ko po sa mga ilan sa aking mga anak kung paano ang dinanas ng aking asawa kapag siya ay nandoon sa panahon na yon, yung malapit ng mga anak. Kalimitan po, pagka ako ay nasa kanyang tabi, sa panahon na siya ay mga anak, ay ako po ang nagdadala sa kanya sa mga hospital o inn na panganganakan niya. Siguro, mga 4 sa aking anak, kung di man mga ganun po ang bilang na ang asawa ko po ay sinamahan ko sa paanakan. Nakikita ko po ang kanyang kalalagayan na minsan ay hindi siya nagsasalita pero nakikita mo sa kanyang mukha kung ano ang sakit na kanyang nararamdaman. Minsan po ay ginagawa ko na nga lang biruan upang sa ganon ay baka po makapagmura siya. Ang ibig ko po sabihin ay totoo po yan sapagkat meron na po akong mga naririnig kapag nung mga nauna na kapag sinasabahan ko siya ay talagang sumisigaw at sinisigaw ang kanilang asawa. Kaya minsan ay nasabi ko sa kanya, sa aming 3 anak, na sabi ko sa kanya, Mami, mamaya kapag ikaw ay talagang masakit na, isipin mo, huwag ako ang sisihin mo. Si Eva ang sisihin mo sapagkat siya ang dahilan kung kaya naging mahirap ang panganganak ninyong mga babae. So maalala ko po ang misis ko na ikinuwento niya na nung habang siya ay sakit na sakit at talagang malapit ng manganak, ay sa halip na talagang humihiyaw ay natatawa siya doon sa aking sinabi. It was really a comfort for her yung aking sinabing yun. Maaari po ninyong gawin niya sa inyong mga asawa. Pero yan po ang dakilang o malaking matinding kahirapan na kinakaharap ng ating bansa kundi man ay talagang halos mag-umpisa na. Nakikita po natin ito. Para sa akin po ay mahirapan na pong bumangon ang ating bansa. Hindi lamang dahil sa nakikita ko, kundi dahil ito ay nakikita ko sa Biblia. Kailan ay meron po akong mga sinabi sa aming mga estudyante tungkol sa nalalapit na magaganap at itinayo ko po ang aking pangalan tungkol sa bagay na ito, labis na ikinagigla ng aking mga kasama. Pero pagkatapos ng 3 buwan, ay sinabi nila, Tol, yung iyong sinabi na 5 taon, ngayon ay nakikita na namin. So, alam niyo, hindi po kailangan maging propeta ka. Ang kailangan lang ay nauunawaan mo ang Biblia tungkol sa mga bagay na sinabi nito. Sapagkat ang Diyos po ay kung pinangalanan niya ang aklat ng pahayag ay sapagkat nais niyang ilahad ang mga magaganap sa huling araw. Hindi po katulad sa panahon ng mga Israelita na sabi ng Panginoon kay Daniel, selyuhan mo ang mga bagay nito. Kay Juan po ay sinabi niya, huwag mong selyuhan. At ang sabi niya, ito ay pahayag para sa kanyang mga alagad, hindi para kay John, hindi para sa mga recipient ng aklat na ito. Ako'y naniniwala para sa lahat na totoong naglilingkod sa Diyos. Kaya, nais ko pong sabihin, sino bang nagsasabi na walang nakakaunawa sa banal na kasulatan? Hindi po. Marahil hindi lahat. Pero kailangan pong mag-aral ng mga lingkod ng Diyos at kapag sila'y nagpursigi, ang Diyos ay willing na ipahayag ang mga bagay na ito. Huwag mo lang gamitin ang iyong sariling katalinuhan, kundi ang gamitin mo ay ang kapakumbabaan, kabanalan at tamang motibo kung bakit mo gagawin ito. So yan po ang mga ilan na nais kong ipabatid sa inyo tungkol sa pagtutuklas sa mga katotohanan nasa banal na kasulatan. Now, ang dakilang o kaya ang matinding kahirapan ay hindi po ito normal. Ito ay mas matindi kaysa sa normal na nararanasan ng tao. Malala ko po, tungkol sa panganganak, tila baga ang buhay ng babae ay parang nawawala. Sabi nga ang kanyang paa ay nalalagay sa kalahati ang hukay. Ibig sabihin ay 50-50 ang kanilang buhay.
At totoo po yan sapagat nakita naman natin na marami pong namamatay sa kanilang panganganak. So ganun po katindi ang hirap na daranasin ng mundong ito. Talagang marami pong mamamatay. Now, bakit? Bakit pinapahintulutan ito ng mapagmahal na Diyos? Una po, sapagkat para sa lahat po, ang tao ay hanggat hindi dumaranas ng matinding kahirapan, hindi po siya lalapit sa Diyos. At gagawin ito ng Diyos, hindi dahil sa plano niya ang bagay na ito at alam niya na mangyayari ito para mailagay niya yung bagong mundo, kundi hindi lamang po yun ang rason, kundi nais po niya na ang tao ay magkaroon ng pag-iisip na hindi niya kayang kanyang buhay at kung maaari ay hanapin niya ang Diyos. Maalala ko ang panawagan ng Panginoon sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Now, doon lamang po ako, pero nais kong pakita sa inyo na ang Panginoon po ay tumatawag ng mga pagod na sa kanilang sarili, sa pagkakasala, o kaya mga lawit na ang dila, sapagkat alam niya na hindi po siya masyadong pinapansin ng mga maalwa ng buhay. Yung may mga kapayapaan, yung mga paldo ang bulsa, alam niyo po, hindi gaanong pansinin ang Panginoon sa mga ganong tao. Kaya gagamitin ito ng Diyos upang ilapit sa Kanya ang mga taong ito na wala ng pakialam, akala nila kaya silang iligtas ng kanilang sarili, ng kanilang kayamanan at ng kanilang magagawa, subalit bahagi po ng matinding kahirapan ay ang pagbagsak ng kalakal ng mundong ito, upang makita ng tao na anuman ang kanyang kakayanan at kayamanan ay hindi siya pwedeng iligtas ng bagay na ito. Kaya po, gagamitin ito ng Diyos sapagkat alam ng Diyos na kailangan ito ng tao upang marami ay magising sa kanilang kalalagayan at lumapit po sa Diyos. Yan po ay gagawin ng Diyos sapagkat nais niyang makasama ang lahat ng tao sa kanyang walang hanggang kaharian at panawagan niya ito na gumising ang tao para hanapin siya. Ang pangalawa ay tinatawag po ng Diyos ang kanyang iglesia sa pagsisisi. Alam nyo, itong kalalagayan natin ngayon ay ang dami po sa totoo lang, maipakita lang ng mga nagpupunta sa iglesia. Ano bang relihiyon, ano bang samahan, ano bang grupo ka, ang kalimitang ginagawa natin ay nais lamang natin ipakita sa ating kapwa na naniniwala tayo sa Diyos, pero karamihan sa ating mga ipinapakita sa tao, hindi yun ang totoong buhay natin sa ating mga sikretong ginagawa. Baka po meron dito ay mga nagpo-post ng tungkol sa Diyos, subalit sila ay nagugumon sa mga pornografiya sa internet. At kaya po nilang gawin yan sapagkat, alam niyo po, ang gusto lang nila ay kalugdan sila ng tao, masasabi na sila ay kumikilala rin sa Diyos. At sa totoo lang po, nakikita ko naman ang katotohanan ito. Na minsan marami po sa aking mga kaibigan ay nagpo-post ng tungkol sa Diyos, tungkol sa kanilang relihiyon, at mamaya-maya ay tungkol sa malaswang bagay o kaya may mga pagpapakita ng mga malalaswang bagay. Ito po isang kalimitan sapagkat ito po yung huling araw na makikita po natin na isa sa malaking mangyayari ay ang paglaganap ng kasalanan tungkol sa sexual. At ako'y naniniwala na marami pong mga Kristiyano, alisin ko na po yung mga relihiyoso, na malamang ay nagugumon din sa mga ganitong gawain. Kaya panawagan ko po sa inyo, huwag muna natin angkinin ang mga ibinigay ng Diyos na kalalagayan sa atin sa panahong ito. Ito po ang katotohanan. Ang kailangan nating makita ay tunay na pagsisisi. Pero nakikita ko po ay ang daming Kristiyano ganito. They keep on claiming their rise and their position in Christ. Alam nyo, okay po yan kung ikaw ay talagang namumuhay sa katotohanan. Pero the fact na ang Diyos ay banal at tayo ay namumuhay sa mundong makasalanan
ay hindi natin maiiwas na tayo ay nadudumihan. So ano ang ating gagawin? Ang ating gagawin ay pagpapakumbaba. At ako'y naniniwala na kung ano ang kwento ng mga Israelita, ano ang kwento ng mga taga-Huda, bago sila ipadala ng Diyos sa kanilang pagkabihag, ay ganun ang kwento ng mga huling araw na ito. Ano nga bang kwento ng buhay ng Israel sa kabuuan po? Bago sila ipadala ng Panginoon sa pagkabihag, sila po ay umaasa sa mga pangako ng Diyos, subalit hindi sila nabubuhay sa pamantayan ng Diyos. At marami pong mga bulang propeta ay pinatatag sila sa kanilang mga paninindigan na hindi sila kailangang magsisi. Subalit ang mga totoong lingkod ng Diyos ay pinalaan sila na sila ay parurusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Evaluate mo ang iyong sarili nang sa gayon ay makita mo. Pero kailangan mong magpakatotoo. Huwag yung pagtatakpan mo sapagkat alam mo, alam ng Diyos lahat ang bagay na yan. Nakikita po niya ng malinaw kahit anong ginagawa mo sa sikreto at kadiliman, alam po ng Diyos ang bagay na yan. So pagdating naman sa mga Israelita, doon sa panahon ng Panginoon, makita natin tinanggihan nila ang Panginoon, pinarusahan sila ng Diyos. These are God's people and God have to punish them dahil ang totoo ay tinanggihan po nila ang Panginoon, karamihan sa kanila. But as well, sa Book of Revelation, ay makita natin na sinulatan ng Diyos ang kanyang iglesia na sila ay dapat magsisi sa kanilang mga pinaggagawa. Kung sa panahon na yon ay talagang nananawagan na ang Diyos ng pagsisisi, gasino pa sa ating panahon na pagkatapos ng napakaraming taon, ay akala natin na tayo ay naging mas malapit pa sa Diyos kaysa sa mga nauna. Hindi po. Talagang mas malayong-malayo na tayo at kailangan natin salaminin ang ating buhay sa salita ng Diyos. Nang may kababaang loob, hanapin ang totohanan ang mga kalalagayan natin sa ating sarili. The Word of God is like a mirror na kung hindi mo binabasa, hindi mo makita kung ano ang nandirito. At ang gagawin mo ay magbibigay ka ng comfort sa iyong sarili na maging ang kasalanan mo ay pagtatakpan mo. Nature yan ng tao. Kalikasan natin yan. Ganyan talaga tayo. Nais natin isama ang ating sarili doon sa maganda kaysa sa makita natin ang ating mga dungis. Lahat po tayo ay may tendency na ganyan ang ating ginagawa. So this is God calling His people to repentance. Why? Another thing is that because God wants His church to be holy. Be holy, for I am holy, sabi ng Diyos. At alam po ninyo, nais ko pong basahin sa inyo ang sinabi ng Efeso 5:25 hanggang 27. Ganito po, Husband, love your wives. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Pinapakita ko lang po sa inyo sa unang 2 talata na ikinukumpara ng Panginoon ng Diyos ang kanyang relasyon sa iglesia sa mag-asawa. Na kung paano ang Panginoon ay binigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang iglesia, ganun din dapat ang asawa. Pero sabi po rito sa 27, and to present himself as a radiant church. Ulitin ko po, and to present her to himself as a radiant church, without stain and wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Now, makita po ninyo na yan ang hanap ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. Na walang bahid, walang kulubot, ito ay wagas, at ito po ay tunay na malinis. Eh, dyan makikita mo naman, marahil sasabihin po ninyo, na yan ay kagagawan lahat ng Diyos. Alam niyo po, kung hindi natin titignan ang ibang lugar, ay talagang parang wala na tayong parte. Pero, makita ko po, sa pahayag 19, malala ko rito na meron pong sinabi rito
sa verse 7 tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa kanyang iglesia. Sabi po rito, "Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready." Ang kanyang bride, ang church, ay ginawa niyang handa ang kanyang sarili. Sabi po rito, "Fine linen, bright and clear, was given her to wear." Now, tingnan nyo, meron pong bahagi ang iglesia rito, ang mga mananampalataya, na makikita nyo, kailangan tayo nagpupursige rin. Kaya nga sabi, "Be holy." Be holy, utos po yan. And sabi rito, "Fine linen stands for their righteous acts." Their righteous acts, ang kanilang mga matutuwid na gawa. Sabi niya, "For the righteous acts of the saints," mga matutuwid na gawa ng mga pinabanal. So, nais po ng Diyos na babalik o kukunin ang kanyang iglesia na malinis. Talagang sa panahong ito, mga kapatid, tayo po ay tinitignan ng Panginoon gaano tayo katapat sa Kanya. Katapat sa Kanya. Yan po ang isang katotohanan. Kaya niya tayo binibigyan ng pagkakataon para malaman niya kung sino ang mga tapat, sino ang nais maging malinis, sino ang gustong magtagumpay sa kasalanan sa mga huling araw na ito na nawawala dahil na rin sa mga pinalabnaw ng mga pangangaral, at ang nalalaman natin ay narinig ng marami ay gagawin ng Diyos ang lahat para sa kanila. Bagamat wala po tayong magagawa tungkol sa ating ikaliligtas, pero sinasabihan tayo ng Diyos ng ating mga gagawin na kailangan natin tuparin upang sa ganon, kung paano siya ay tapat sa kanyang pangako, ay kailangan din natin gawin ang ating bahagi. So huwag po natin alisin ang ating bahagi tungkol sa pagpapakalinis at paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Hindi po nais ng Diyos ang lousy and uninterested sa Kanya doon sa Kanyang kaharian. Yan po ay hindi po pwede sa Kanya. Nais niya na dito pa lang ay talagang tayo ay nagsasabi ng Maranatha, meaning naway siya dumating na. Yan po ang ating hinihintay. Talagang naghihintay po tayo sa Kanya muling pagbabalik. So, pag-usapan natin ngayon, paano? Ano ang mga kaganapan sa Kanyang muling o sa matinding kahirapan sa mga huling araw? Una po, ang matinding kahirapan o Great Tribulation ay magpapasimula po sa paglabas ng Antikristo. Nais ko pong sabihin sa inyo na itong mga nangyayari na COVID-19 ay malamang napakalaki ng porsyento na ito ay kasama po sa gagawin ng Antikristo. Mukhang ito ay dinisenyo ng tao, pero sila po ay tumatrabaho sa layunin ng Diyos sa kanilang paggawa dito. So meron pong mga haka-haka, hindi natin alam, lagana po ang mga fake news sa ating kapanahunan, buti na lang may good news ang Biblia. Say amen po sa bagay na yan. Now, yan po ay magpapasimula sa paglabas ng Antikristo. Tandaan po ninyo, ang isang katotohanan na sa Revelation chapter 6 ay makikita po natin ang kaganapan na ng mga huling araw. Maraming interpretasyon dito. Pero ang nakikita ko dito ay tungkol sa isang tao na pagkakalooban ni Satanas ng kanyang autoridad, ng kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang mag-ilagay ito sa tao sapagkat wala po siyang pribilehyo na gano'n. Katulad ng mga Nephilim o anghel doon sa Genesis chapter 6 na kumuha sila ng mga katawan upang sa gano'n ay mag-produce ng mga higante. Sa ngayong huling araw na ito ay muli ay malamang gagawin ito ni Satanas. Kakasangkapan siya, ang nakasulat sa Biblia, ang bagay na ito, kakasangkapan siya ng isang tao na tinatawag ng Biblia na Antikristo o kaya kalimitan ay halimaw o kaya ay mandaraya o kaya ay suwail.
Yan po ang mga ilang pangalan ng Antikristo sa Biblia. So, basahin ko po sa inyo ang sinabi rito ng Revelation chapter 1 verse o chapter 6 verse 1 and 2. I was as the Lamb opened the first seal. Then I heard one of the four living creatures says in a voice like thunder, "Come!" I looked, and there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. Marami pong interpretation dyan. Ang iba, yan daw ay ang church na mula noong sila ay talagang tinawag ng Panginoon, they went on conquering and conquest. Yan po ay may nagtuturo dyan. Pero alam po ninyo, binigyan na po ito ng corona. Ito po ay dito sa panahon na yan. Ang church ay bibigyan lang ng corona kapag ka nagtagumpay sa harapan ng Diyos pagdating ng araw. Hindi pa nangyayari yan. Pero ito, dahil ito ay Antikristo, na nagkukunwaring katulad ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon sa chapter 19 ng pahayag, siya rin po ay nakakabayo ng puti. Pero ang kanyang sandata ay ang salita ng Diyos o kaya ay tabak na magkabilay talim mula sa kanyang bibig ang makapangyarihan. Pero ito ay palaso o kaya ay pana. Hindi ko alam kung may palaso. Anyway, pero siya ay binigyan ng corona. Ano ibig sabihin nito? Ang corona po ay larawan ng autoridad, larawan ng kapangyarihan na ibinigay dito sa nakakabayong ito. Bago ko pag-usapan kung ano ang kanyang unang gagawin, gusto ko ipakita sa inyo sa ikalawang Tesalonica 2:9. Ganito po ang sabi niya. Ang pinag-uusapan dito sa chapter 2 ay yung Antikristo. Kung kailan siya darating at ang Panginoon, ano ang mga kaganapan bago ang pagdating ng Panginoon, at binanggit ang Antikristo at kung ano ang mga ilan sa kanyang gagawin at kung ano ang sino ang kanyang gagamitin. So sabi po sa verse 9, the coming of the lawless one, Antikristo po yan. Lawless kasi walang batas-batas sa kanya, siya ang batas. Will be in accordance with the work of Satan displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs, and wonders, and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. Now, makikita natin dito na pagkakalooban ng autoridad o kapangyarihan ni Satanas ang Antikristo. At yun po ang simbolo ng koronang yun, na ibibigay dito sa Antikristo upang ano? Ang kanyang gagawin ay upang bent on conquest. So he wanna invade. He wanna invade people. He wanna invade things or territory or invade rights. At yan po ay nakikita po sa panahong ito na ngayon ay pinapanukala na ng mga ilang tao na magkaroon ng bakuna upang sa gayon ay hindi makaapekto ang sinuman. At kapag hindi nagpabakuna ang sinuman, ay ituturing sila na tagahawak at sila ay kailangan managot sa batas. Yan po ay mga preparasyon. Hindi ko pa po alam kung ano bang mangyayari sa mga sumusunod na araw na mga ilang pagbabago, sapagkat ito po ay malinaw na tungkol sa pagtatatak at pag-aalis ng iyong karapatan sa buhay, dahil aalis ang kanila ng karapatan, aalisan ng karapatan ng mga tao sa kanilang sarili, at kapag sila'y tumanggi, tingnan natin mamaya kung ano ang gagawin ng Antikristo. Pero everything is leading to that point na ang tao ay makumbinsi na kailangan magpabakuna. Possibly, magbabago pa ito, hindi ko alam, pero talagang malapit na po tayo sa panahong yan. And isang katotohanan po na ang Antikristo ay lalabas bago dumating ang Panginoon. Alam po ninyo, napakalinaw ng bagay nito na dapat lang paniwalaan, sapagkat si Apostol Pablo naman ay spirit-filled.
Yung mga ilang mga ngaral na akala mo spirit-filled, dinadaan po sa mga palakasan ng boses, ng mga panginginig ng boses, huwag kayong maniwala dyan. It must have to be clear from the Bible. It must have to be clear from the Bible kung ano ang kanilang tinuturo. At ito naman ay napakasimple, napakadaling unawain dahil diretsahan po na sinabi ni Apostol Pablo kung kailan darating ang Panginoon. Ganito po ang sabi, pakinggan po niyo at basahin ko. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, sama ko na hanggang verse 4. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, sa pagtitipon niya sa atin, binalang kasi ito ni Pablo sa kanyang unang sulat, na titipunin ang lahat ng mananampalataya sa ulap, at yun ang tinutukoy pa rin dito. Hindi niya inilagay ang lahat ng detalye doon. Kaya huwag nating kunin yon at manghawak tayo ng ibang turo dahil ang tinutukoy niya ay tungkol sa pagparito ng Panginoon. Yung iba kasi, merong first coming, merong second coming, at binabago na yan. Kaya nababago rin ang katuruan. Sabi niya, tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoon Kristo at sa pagtitipon sa atin, he was writing to the believers, ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Yung araw ng Panginoon dito, maraming ibig sabihin. Pero dahil sa ang konteksto niya ay tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon, yun po ang tinutukoy. Yung tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, yun po ang araw ng Panginoon na sinasabi. Sabi niya, huwag kayong maniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya. So, ibig sabihin, may mga mandaraya, gagamitin ito, ang salita ng Diyos. Huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon, alam natin kung ano yung araw ng Panginoon, yun ang pagbabalik niya, ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail. Ang itinalaga sa walang hanggang kaparusahan, sabi niya, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipapalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili bilang papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ang Diyos. Yan po ang Antikristo, ang mga ilang gagawin niya na papasok siya sa templo at ipapahayag niya na ang kanyang sarili ay Diyos. So, makikita nyo, hindi po darating ang Panginoon hanggat hindi lalabas ang swahil, ang linaw-linaw. Malinaw pa sa araw, malinaw pa sa, ewan ko kung anong klaseng mga Bible teacher, kunwari itong mga nagtuturo ng pre-tribulation, that is giving false hope to the people, and that is a demonic. Yan po ay sa demonyo. Alam niyo po, huwag kayong maniwala. Basahin niyo po ito. Kasi dadampot-dampot sila kung saan-saan, ang linaw naman dito. Kukuha ng magbibigyan ng paliwanag, yung isang talata na minsan ay walang kinalaman tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ganyan po ang mga mandaraya. Gusto lang magbigay ng false hope dahil ayaw nilang maka-offend ng tao. Gusto nilang marami ang miyembro ng kanilang iglesia. Now, ang linaw na po dyan. So, una, lalabas ang Antikristo. Kanina, binasa ko sa inyo sa pahayag 6:1-2 na ang kanyang gagawin ay talagang mag-i-invade siya, hindi lamang ng lupain, kundi ng karapatan ng tao. At yan ay unti-unti nang nangyayari sa ating kapanahunan. Talagang biglaan ito, sapagkat paglabas niyan ay, of course, kung lalabas yan na hindi pa dumating ang Panginoon, nangangahulugan ito na ang iglesia ay papasok sa matinding kahirapan sapagkat, una, ang gagawin nito ay magbibigay ng kunwari ay kapayapaan sa mundo. Pero sa halip, ito pala ay lalong magbibigay ng kaguluhan sa sangkatauhan. Bakit? Abay, i-invade niya ang karapatan mo. Pero siyempre, marami ang aayaw. So, anong gagawin niya pagkatapos nun? Ito po ang pangalawa na nakakabayo na ano ang ibig sabihin ng bagay na ito. Sabi po rito sa verse 3 ng pahayag 6.
When the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, "Come!" Then another horse came out, a fiery red one. Ano ibig sabihin nitong red one? Fiery red one. Eh, nandito naman ang kahulugan. Its rider was given power to take peace from the earth. Aalisin niya ang kapayapaan sa mundo. Are you ready for that? Na walang kapayapaan sa mundo? Eh ngayon nga lang, maraming tao ay talagang walang kapayapaan. Only the peace of the Lord. Katulad ng greetings ko sa inyo kanina, that will remain in the hearts of these people. Sabi ng Panginoon, this world you will have tribulation, but hold your peace. I'm not giving you peace like the world na nakabase sa kanilang kagawaan, sa kanilang ari-arian. I'm giving you peace of assurance into this world that even death, kahit kamatayan, hindi kayo matatakot. Nangyari yan sa mga apostol. Sila ay walang, alam nila na sabagat yun ang malaking kinatatakutan ng tao, ang kamatayan. Yun pa rin. Marami dyan, suicide na lang kasi akala nila walang impyerno. Pero doon sa mga talagang may Diyos, alam nila ang kanilang final destination at sila'y nabubuhay para doon, naghahanda sila doon, they live for Christ, ay talagang meron silang kapayapaan sa puso. Sana magkaroon tayo lahat ng ganyan, pero mangyayari lang yan kung tayo naman ay nabubuhay para sa Panginoon. Hindi po yung gusto ko lang mamatay para sa Kanya. Hindi po. So, makikita nyo rito, mga kapatid, anong gagawin nito? He will take peace from earth and to make its rider men slay each other. To him was given a large sword. Mukhang ito po ay tumutukoy sa mga digmaan. So, hindi lang po siya mag-i-invade ng karapatan, mag-i-invade din siya ng mga teritoryo, ng mga bansa. Yung espiritu niya ay talagang they will fight one another. Nangyari sa World War II, mga kapatid, ay makita natin nagkampi-kampihan ng mga bansa at sila ay talagang buong mundo ay nagpapatayan. And it shall happen again. And I believe that will be a third world war. At alam natin, nakakaiba na ang mga armas sa ating kapanahunan. Talagang segundo, minuto ay parang mabilis mangyari matapos ang digmaan sa ating hinaharap. At alam natin na ito ay kinakaharap natin. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag. Sapagat ang lahat na ito ay mangyayari talaga. So malinaw po yan na sinabi ng Panginoon. Whether you like it or not, it will happen. Ang mahalaga lang, kaya ako nagsasalita ng mga ganito, ay upang maihanda tayo sa matinding kinakaharap ng mundong ito. But dito ay makikita natin, ang gagawin ng Antikristo will take authority and will take wars later on. But one another thing, mga kapatid, na gagawin niya ay yung sinabi ng Revelation chapter 13. By the way, ang aklat ng Revelation, kaya hindi naunawaan ng marami, hindi nila nakukuha yung sequence na para itong sinehan o kaya pelikula na minsan ay dito ka sa kwento rito, dadalhin ka niya sa isang kwento para ma-excite ka at hindi ka mapagot sa iyong panonood. Pagkatapos dadalhin ka sa isang kwento, pero mamaya-maya babalik dito, so yung mga detalye ay hindi mo alam kung hindi ito dire-diretso lang. Meron po itong sequence. At yan ang gawain ng Diyos sa mga lumang tipan, sa kanyang pagbibigay ng visions and revelations. Ganun po magbigay ang Panginoong Diyos ng mga vision sa kanyang mga lingkod. Minsan ay nagbibigay siya ng kaunti dito, daragdagan niya ng konting detalye dito. Ganyan po ang Diyos. Hindi niya ituto sa isang lugar para yung mga tamad at hindi interesado ay malito. Hindi naman talaga gusto ng Panginoon na yung walang interesa. Paimbabaw ang paghahanap sa Diyos ay makaunawa. At yung mga nag-aakala na sa talino nila ay maunawaan nila ang Biblia. No. Hindi niyo maunawaan yan. Sabi niya, I thank you, Father, sabi ng Panginoon na nandito siya, but because you have hidden these things from the wise and the learned, and have revealed them to the little children, meaning mga payak ang kasipan. Gusto kong basahin sa inyo yan, sa aklat ng Mateo 25. Sabi po ng Panginoon dito, at that time Jesus said, I praise you, Father, Lord on heaven and earth,
because you have hidden these things from the wise and learned, mga matatalino, pantas, at mga maaral. Sabi niya, and reveal them to the little children. Yes, Father, for this is your good pleasure. Tingnan po ninyo ang Panginoon. Talagang kaligayahan niya na itago ang mga kaalaman sa mga nagkukunwaring matatalino, sa mga kunwaring aral. Kaya po, sabi ko nga, nag-aral din po ako sa Bible School, pero nakita ko, mamamatay ka spiritually. Kaya tinigil ko po yan. At yung hinahanap ko noon, yung mga credential, mga title, alam niyo mga kapatid, nawala po yun sa akin. At nung hindi ko na hinahangad, ay inaalok sa akin. Natutulan po. Ayoko nang pag-usapan yun tungkol sa mga titulo yan. Walang kwenta. Kung wala kang tamang buhay. Yan po. Ang daming Kristiyano na hinahanap. Kung ano mga pangalan sa harapan ng tao para sila iparangalan. Gusto ko ang Diyos ang magparangal sa akin. Now, sa Revelation 13, balikan po natin yung tungkol sa ilang sa mga detalye ng gagawin ng Antikristo. At nais kong basahin mula 13 hanggang 18. Sabi po rito, isama ko na po ang 11. Then I saw another beast coming out of the earth. He had 2 horns like lamb. Yung po kasing Antikristo kapatid, yung halimaw na ito, kalimitan po ito ay posisyon. At kung meron siyang 2 sungay, malamang ito yung Antikristo at ito yung bulaang propeta na later on makikita natin sa mga susunod kung pag-aaralan ninyo na magkasama talaga yan sa mga gawain na ito. Pero sabi rito sa verse 13, and he performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven. Malala nyo kanina, sa aklat ng Tesalonica, gagawa siya ng mga himala at kababalaghan upang dayain ng tao. And so, pagkatapos dito ay sinasabi niya ang bagay na yan, na talagang mandadaya siya sa pamagitan ng mga himala at kababalaghan. Because of the signs he was given power to do in the behalf of the beast, he deceived the inhabitants of the earth. He ordered them to set up an image in honor of the beast, who was wounded by the sword and yet lived. He was given power to give breath to the image of the beast, so that it could speak and cause all to refuse to worship the image to be killed. So, lahat ng hindi sasamba doon sa unang halimaw, sabi niya rito, sa kanyang larawan, hindi po yan literal na larawan, kundi worshiping kasi, ikaw ay talagang yumuyuko, subsub ka sa isang bagay na hindi Diyos. O kaya, maging ang Diyos. When you worship the Lord, you give everything to Him. You give the best to Him. And when you worship the world, you give the best to the world. Ganyan po ibig sabihin ng worship. And dito ay makikita natin na talagang papatayin niya ang mga hindi sasamba sa malamang sistema. Hindi magpapasakop sa sistema. Yan ang mga sinasabi ko. At ipapakita ko sa inyo mamaya na ang daming pupugutan dahil hindi sila susunod sa patakaran ng Antikristong ito. And then sabi niya rito, he also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive the mark on his right hand and on his forehead. So ang gagawin niya, maglalagay siya ng mga tatak sa kamay at sa kanang kamay at sa noo ng mga tao. Alam niyo, literal o hindi ang bagay nito, ako'y naniniwala na ito ay literal kasi hindi ka makakabili at hindi ka makakapagbenta pag wala ka nito. So may kaugnayan sa pera ang bagay nito. At makikita nyo ngayon, dito po sa Metro Manila o kaya sa city, ay meron na tayong quarantine, at meron na tayong panahon na nakalagay sa ating ID na kung kailan ka lang pwedeng bumili. Kahapon nga, yung aking panganay pumunta sa mall at hindi nakabili ng lahat. Bakit po? Dahil yun lang ang panahon na ibinibigay ngayon. And I think it will coming to its worst. Titindi pa po ito na talagang pag wala ka ng tatak, wala ka ng access
sa pagbibili, pagbebenta, yan ang gagawin ng Antikristo. Papunta talaga tayo doon. At sana maging handa tayo. Now, sabi pa rito, sa verse 17, no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast, or the number of his name. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for his man's number. His number is 666. Now, alam niyo, ang diablo may panlilito na ginagawa rito. Pero, tayo maging handa sa bagay nito. Ang paghandaan natin ay hindi po tayo nagugumon sa ating mga sariling kagustuhan. Tayo po ay talagang nabubuhay sa Panginoon, pero ang persecution sa mga mananampalataya ay hindi nalalayo. Pero sasabihin ko po sa inyo, 2 beses mabasa sa pahayag na maraming pupugutan ng Antikristo. Yan ay nasa Revelation 6:9 at pinakita yung mga pinugutan sa Revelation chapter 20 verse 4. So ibig sabihin marami talagang papatayin ng Antikristo and matinding kaguluhan ito dahil meron din mga hindi magpapasakop sa kanya, hindi sasama sa kanya. Aalisan mo kami ng karapatan sa aming buhay. And of course, kahit ako, kung alam ko na ito ay tanda ng Antikristo, hindi ko tatanggapin. Di bali na lang. Sana makayanan ko ang harapin ang kamatayan kaysa sa bagay nito, sapagkat ito po ay isang bagay na magdadala sa kapahamakan o kaya sa walang hanggang kapahamakan sa tao. At may babala, ang pahayag 14 mula 9 hanggang 12, muli tayo magbabalik doon, Revelation chapter 14, verses 9 to 12. A third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and his image, and receives a mark on their forehead and on their hand, he too will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. And the smoke of the torment rises forever and ever. There is no rest day and night for those who worship the beast and his image, or for anyone who received the mark of his name. This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus. Tingnan niyo mga kapatid, na binabalaan tayo na huwag tanggapin ang tanda na ito. Na malamang sa pamagitan ng mga pagbabakuna ay gagawin ito at yan po ang katotohanan. Pero pansinin niyo yung sinabi niya yan. Sino ba ang mga binabalaan diyan? Mga mananampalataya na huwag tanggapin ang tatak ng halimaw. Ibig sabihin, nandun ang mga mananampalataya. Nandyan pa sila. At sa totoo lang, kung titingnan nyo, yung chapter 6 doon ay parang bago matapos yon, nag-umpisa na ang puot ng Diyos sa huling binuksang selyo. At pagkatapos, bago ibuhos ng Diyos naman ang kanyang puot, ay sa chapter 7 verse 9 ay kinuha ang church doon po. Kung hindi kayo nakakaunawa ng Biblia, huwag kayong magturo ng mali dahil marami pong ililigaw. Kung kayo nagbasa lang ng isa, dalawa, akala nyo alam nyo lahat. Sorry po, hindi kayo interesado sa katotohanan. Kaya ko sinabi kanina ang patutuko, I have read the Bible, and in November 2017, I read the Bible 108 times. Nakatala po yan dito sa aking Biblia. Itinatala ko po para alam ko kung ilan. Hindi katulad ng iba, nagsasabi lang ng napakarami, wala namang nangyari sa buhay, nagyayabang lang. Pero kung tinanong, Pastor, ilang beses mo na nabasa ang Biblia? 150 times na mahigit. Nakita ko, walang nangyari. Sabi ko, ano ito? Payabangan. Ang totoo lang po, ganyan ang marami. Kaya yung mga nagtuturo ng mga hindi kayo sigurado sa inyong mga tinuturo, manahimik kayo kasi marami kayo ililigaw, galit ang Diyos sa ganyan. Binuhay mo, bibigyan mo ng pag-asa ang tao pagkatapos hindi mangyari. Ay yung tao, asang-asa na kukunin siya ng Panginoon
bago mangyari ang matinding kahirapan. So hindi siya naghahanda, yun ang problema. Hindi siya naghahanda. Paano maganda? Kukunin siya ng Panginoon bago dumating ang matinding kahirapan. Yun ang ipinapangaral mo. False hope ang dala ng pre-tribulation. That pre-tribulation teaching is a false hope. It's a demonic. Nagmula pa yan kay Nelson Darby. Kung gusto niyo malaman ang history, na binigyan niyo ng pag-asa mga Kristiyano. Bakit niyo dala-dala yan? At kung ano-ano mga verses ang tinuturo niyo para lang papaniwala ng tao na hindi sila papasok sa matinding kahirapan. Now, look at all these verses. I-try nyo nga na magturo ng buong aklat ng pahayag at titignan ko kung tatanungin ko kayo ng harap-harapan. I have done all these things before many pastors and I'm ready to be questioned and do some answer. Hindi po ako pwedeng magyabang. Lahat ng bagay na ito is by the grace of God. And it is by the mercy of God. Kaya lang marami po kasi pinagyayabang yung kanilang mga kaunting kaalaman, kung ano-ano mga sinasabi para lang, ano kaya titinda ng gamot? O kaya ng pampaganda na ganyan-ganyan lang ang ginagawa niyo sa salita ng Diyos? Nakakalungkot po. Pero, nais ko sabihin sa inyo, alagaan niyo po ang ibinigay ng Diyos na banal na Espiritu sa inyo. Yan po ang selyo ng ating kaligtasan. Yan po ang sinabi ng Efeso 1:13, you have the seal of the Holy Spirit when we believe in the Word of God, and we have the seal of the Holy Spirit, and do not grieve the Holy Spirit to whom you have been sealed for the day of redemption. Sabi po ng Ephesians 4:30, kung hindi natin na-offend ang Holy Spirit, wala tayong katakutan. Huwag tayong magtapang-tapangan, hindi natin kaya sa ating sarili na maging matagumpay sa mga huling araw. Pero with that Holy Spirit, the Spirit of grace in us, we can say, yes to Christ, no to the Antichrist. God bless po. Magandang araw. Naway malinaw po sa inyo ang katotohanan ito. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at nawa sumagana sa inyo ang kanyang biyaya at kapayapaan. Amen.